Right, what's up mga ka-Investa and welcome again to another short video with yung mga nag-top 10 nung Investa Pro League Round 1. Today, I'm with Boss Jeston. So si Boss, yung handle niya sa Investagrams, Jeston display name, pero username, follow niyo na lang, at pang TTAC, parang attack, pero walang letter A. So at TTAC, tapos siya yung top 10 nung Investa Pro League Round 1. So Boss, congrats and thank you for the time for accepting this interview. Thank you, Boss Toma. Thank you sa opportunity na pag-interview mo ngayon. Hello mga ka-Investa community dyan sa Pinas at pati na rin sa buong mundo. Yun. So boss, bago kita tanungin ng specific questions, pakilala ka naman sa community. Saan ka ngayon? Trabaho mo? Yun. Hello everyone. My name is Jeston Gregorio. I'm an OFW. I'm a pharmacist here in Bahrain. Before sa Pinas, pharmacist ako sa PGH for 4 years bago ako nag-abroad. So, yun. And I take trading as my side hustle for extra income din at parang nakikitaan ko talaga siya ng potential para maging good business anytime soon. Yun. Actually, malulupit nga yung mga OFWs natin. Yung na-interview ko last night, si Top 7. Si Top 7, OFW din sa Singapore. Sa Singapore naman, si Top 1 Trading Cup last time from UAE, if I'm not mistaken. Alright, so boss, let's start with the first question. So, simula tayo sa trading journey mo. So, how and when did you begin trading or investing in the stock market? Okay, so nag-start ako back in July 2017. So, yung time na yun, parang talagang nakaset na sa utak ko na hindi ako magtatagal abroad but maghahanap tayo ng ways para ma-maximize yung time natin na malayo sa family. So, nag-isip ako ng ibang means kung paano maka-earn ng extra income. Search lang sa internet. So, hanggang sa na-encounter ko yung stock market. So, of course, sa simula, start muna sa investment. So, yung mga blue chips. Yung kay Brother Bo ata yun, yung How may make a million, parang gano'n yata. So, na-catch yung attention ko, pero alam kong medyo too good to be true siya, pero I give it a try. Nag-research hanggang sa yun. Yun nagsimula. First year ko, investing lang sa mga blue chips. And then, nung kalaunan, syempre, pagkabago ka, napaka-curious mo, ang dami mong gustong salihan, FB group, gustong So, yun, nakikita ko yung iba, ba't ganyan yung mga gain? Kaya akin, yung Jollibee, SM, Ali, ang bagal. So, 1 year yun, boss. Ganun ka, hanggang sa na-curious ako, bakit hindi ko subukan mag-switch from investing to trading? So, yun, nagsimula akong mag-aral. Yung pinakauna kong vlog nun, I think yung Zflix. Doon talaga nagsimula ang lahat. Hanggang sa video ni na Money Growers, Gillian Rocher ng Traders Empire. And yun, nung nagbabasa ako ng mga comment, yun ko na-encounter yung Investagram. Yan, sina Boss JC, yung InvestaCup, tsaka yung whole community na rin na ito, mas okay to kumpara sa ibang group na sinalihan ko kasi ito talaga yung mismong platform. Bukod sa libre, first of all, shout out sa inyo mga boss sa libre na access. At yun na nag-trigger talaga yung lahat kumbaga yung kagustuhan ko na i-pursue na tong career na to. Hanggang yan, na Boss JC, yung mga winners ng InvestaCup, doon na. From that on, sabi ko, eto na, kakaririn ko na to. Yun, solid. So, based sa story mo, boss, I assume na wala kang parang direct mentor. Parang marami kang indirect mentor na tuto ka dito, doon, kay JC, kay ganto, kay Money Grower. So, marami kang malulupit na traders na fina-follow at natututo from the experience. Tama po ba? Yes, tama boss. Pero kung honestly, if I had the chance na makakilala ng mentor, siguro mas pipiliin ko yon. Kasi siguro yung pinaka-importante kasi yung mindset, risk management, position sizing, yun yung mga bagay na pagka wala kang direct mentor,
yun talaga, pag wala yun sa system mo, yun, chicken barbecue, sunog talaga ang Chicken pork. barbecue. And then yun, mahirap nga boss kasi indirect mentor, kailangan marunong ka mag-screen yung mga taong Tama. ipa-follow mo, yung mga system, mga mindset nila, kailangan akma rin sa personality mo. So, 2017, actually July, so 3 years na ako ngayong July din mismo. 3 years in the market na. So, ayun. Investing ng 1 year, tapos nag-try na mag-trading. So, lahat naman natin naka-experience nung, anong tawag doon? Yung beginner's luck. So, first 2-3 months, ang dali lang pala ng trading, naka-gain kasi tayo eh. So, after nun, doon na nagsimula, chicken barbecue for portfolio, sunog, for 1 year. Oo. Tapos, naisip ko rin mag-stop kasi parang wala nang ano. Pero doon talaga papasok yung character mo eh. Kung gusto mo talaga yung papasukin mo, at ano yung rason mo, ba't mo talaga siya pinasok. So yun, nag-pause muna ako. Aral ng aral. Yun, kung lahat ng mga materials, swerte nga ngayon, brother, kasi lahat libre na, online. Hanggang sa, ito nakakatuwa, huli kong basa ng mga libro, nung nagbo-board exam pa ako, 2009, bago mag-board exam. Hindi ko ina-expect na after ilang years, magbabasa ulit ako ng siguro naka 10 plus na libro ako para lang sa kagustuhan kong mag-improve sa trading ko. And then after a year, yun, unti-unti namang naka-recover and yun, nag-gain na rin, boss. Yun, solid. Nakuha na rin yung rhythm kahit paano. Yun, solid. Kakatawa, boss, yung mo chicken barbecue. Ngayon ko lang narinig yan. Inihaw, yung mga term dati, imbis na nasa sayo kung paano mo siya i-take. Kung negative, malulungkot ka. Kung i-take mo siya, kawanan niya lang natin. Adapt na lang. Tama. So, boss, siyempre, before, yung next questions ko na, yung experience mo sa Pro League. But of course, congrats at nag-top 10 ka. Siyempre, guys, gusto natin, i-feature yung mga nag-top 10, mga malulupit, mga nag-work hard yan. 1-month competition, hindi madali mag-top 10. So, boss, congrats ulit. So, for the first question regarding sa competition, una muna, bakit ka sumali? Bakit ka sumabak sa competition na ito? Feeling ko kasi parang prepared na ako para sa ganito. Gusto ko i-test yung system ko kung uubra ba at gusto ko rin kumbaga i-calibrate na maski alam mo naman natin yung parang pag trader ka, yung 3-year experience ay napaka-baby pa. Sabi nga ni Uncle Manervini, 5 years ata siya kung natatandaan ko bago niya nakuha yun. 6 years. 6 years, oo, 6 years. Tsaka, yung sabi, in general, at least 5 years bago ka maging profitable trader. So, tinry ko. Kahit medyo challenging yung oras ko dito, ahead ng 5 hours sa Pinas. So, ako na mismo nag-adjust sa oras, sa trabaho, at discounted. So, kung 9 o'clock ang trading sa Pinas, 9:30 ang start. So, 4 o'clock ako nagigising dito for the entire tournament. Yung grabe dedication, 4 a.m. gising na. Kasi ahead 5 hours dito sa Pilipinas, no? Oo. And ang masasabi ko lang sa Investa Pro na to, kung gusto mong, kahit maski makapasok lang sa top 20 or top 10, kailangan as a trader, well-rounded. Ako, yung system ko actually, talaga ako, swing trader. Tapos, nag-i-execute ako ng trade ko through breakout. Pero based sa experience ko sa Pro League, pag yun lang yung system mo, wala. Mahirap, hindi ka makakaano. Dapat talaga, mostly ng mga nagtatap, yung skills talaga nila, day trader or scalper. Oo. Tsaka mga bounce player. Kasi yun din yung binibigay ng market, no, boss? Medyo, yes. Medyo mahirap yung market eh. Nung una nga, boss, parang pinanghinaan ako ng loob kasi start pa lang, malayo, 200, 100. Tapos, yun, yung MM talaga yung kumbaga, boost ng portfolio ko.
Kasi after ko siyang, yun yung talaga yung pinaka-memorable trade ko, boss, actually, yung MM na yan. Kasi besides na nabili ko siya sa trading league, nakuha ko rin siya sa actual port ko. Yun, solid. So after nun, sabi ko, ito siguro yung yung sign na dapat never give up. Kung whatever the market will give, react lang tayo. So simula nun, yun, mahirap siya actually kasi hindi ako bounce player, hindi ako scalper trader. Pero, para-paraan, boss. Yun. So, boss, what would you say ngayon na nasa mo na yung 1-month competition ng Investor Pro League, ano yung, let's say, top 3 things na natutunan mo after joining the competition? Yung top 3 lessons? Top 3 lessons. Siguro number 1 yung right mindset. Diba? Kung sa isip mo pa lang ay matatalo ka, talaga matatalo ka. Kumbaga, you can never win in life with a losing mindset. So, yun talaga ang pinakauna sa lahat. Yung proper mindset. Dapat laging optimistic. Kahit gaano ka down ang market, laging may opportunity. Basta alam mo lang kung saan hahanapin ang opportunity. Tapos pangalawa, overtrading. Don't overtrade. Kung papansin mo, boss, nakatikim tayo ng top 5, top 4, 2, and number 1 spot. Doon pa nga lang, boss, yung naging number 1 tayo, napapost nga ako sa Instagram. Kasi parang, biruin mo, newbie trader ka, tapos naka-number 1 ka. Sabi ko, kahit anong mangyari, kahit matalo, hindi man ako makapasok sa top 10, 20. Parang yun pa lang, boss, sobrang achievement na sa akin yun. Yun nga lang yung latter part na competition. Masyado ako nag-focus sa ranking, boss. Gaya ng sinabi mo sa video mo, nag-focus din ako sa ranking, invest na sa actual play. Nagwo-worry ako, ito na lang, ito lang lamang. Kaya, mahahabol na ako. So yun, focus lang talaga sa trading, hindi sa ranking. Tama. Tapos yung pangatlo siguro, dapat alam mo kung anong klaseng trader ka at hindi lang basta-basta mag-stick sa isang arsenal. Kumbaga, kailangan mo mag-evolve, mag-improve. Keep on improving, ika nga, boss. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko, pag sumali ka ng mga trading cup, mga league, kailangan well-rounded ka. Kumbaga, hindi lang nag-stick sa isang arsenal or isang weapon. Kailangan marami kang backup. Kasi hindi mo alam kung anong klaseng play ang ibibigay ni Miss Market. Correct. So ito naman, boss. Would you recommend sa mga newbies, let's say ikaw 2 years ka sa market, let's say may tao na 6 months pa lang, 1 year, 2 years, would you recommend to them na sumali rin sa mga competitions like Investor Pro League o yung mga trading cup, ganun? Ay, oo, boss, syempre. Kailangan nilang i-try. I-try yung sumali talaga. Bukod sa experience, iba yung feeling na talagang natitrade ka versus the best traders ng the Philippines. Tsaka yun mo, lalo na ngayon, actually boss, isa sa mga major na nag-convince sa akin yung automated nyo na Kasi before alam ko wala kayong mga cut loss. Na-implement lang siya nung Trading Cup 2019. Kasi, tsaka good thing din, boss, na yung broker ko, nag-switch ako sa automated na broker. So, nakakapagsabayan ako kasi hindi mo siya iniisip na, paano yung report ko? Paano yung ko? Lahat may stop loss na. So, nowadays, swerte yung mga bagong traders natin kasi kumbaga, lahat andito na . Ang kailangan niya lang nila gawin, i-improve yung system nila, tsaka mag-gain ng mga experience through joining this competition. Yun, solid. So ito, boss, ito siguro yung pinaka last 2 questions, pero ito very important question to. Makikita ka ba namin ulit, Boss Jeston, sa Investa Pro League Round 2? Why not? First time kong sumali, so andun pa rin yung adjustment. Ang daming adjustment, especially sa time. Pero gaya nga ng sinabi ko, doon ka matututo sa mga mali mo . So sa Investa Trading Pro League Round 2, so minimize ko na yung mga errors ko, mga overtrading, mga hindi pasok sa system ko, pero
tinitrade ko. Hopefully, at saka enjoy siya. Enjoy yung grind, tsaka yung nakikipag-compete sa mga the best na Pinoy traders sa buong mundo. Yun. So, ito boss, last question. Meron ka bang message sa mga fellow OFW traders natin dyan? Message ko, siguro, lahat naman siguro wala na mga kapwa ko OFW, lahat naman hindi nila, gusto nilang makauwi ng Pinas as soon as possible. Pag may opportunity, yun nga lang, syempre mas maganda ang payment natin sa abroad. Pero marami akong kakilala na gusto rin umuwi ng bansa for good. So, yung stock market ang isang opportunity na nakikita ko. So, sa mga nagsisimula, ano lang talaga, tiyaga-tiyaga lang. Hindi naman, parang back to college tayo. Hindi, after nyan, magaling ka na kagad, naka-champa trade ka lang, okay na, full time na. It takes time, kumbaga, trust the process. Paunti-unti lang, wag biglain yung sarili kasi lifelong journey siya eh. At kailangan lang talaga ng oras, hard work, tsaka discipline. Yung discipline comes with sacrifices. So yung, kagaya sa akin, sinacrifice ko yung social media. And then nagpaalam din ako sa team, sa basketball team dito na sabi ko kay coach, magpo-focus muna ako sa sideline. And talaga boss, laser focus kung gusto mo talagang mag-improve, tsaka kung gusto mo talagang karirin itong trading kasi hindi siya basta-basta. Yun, solid. So, Boss Jeston, thank you ulit sa oras mo. Yun, ubus na yung mga questions ko. Sagot mo na lahat. And again, from the entire Investigrams team, congrats sa iyo. First competition mo to, nag-top 10 ka, malaking bagay. Hindi madali mag-top 10 sa kahit anong competition. No? So, congrats and to everyone. Diba, Investor Pro League 2 is happening August 3, 2020. Last day to sign up is August 2. Pero wag mo na antayin yung deadline. This can be a training ground. Diba, bago yung Investigrams Trading Cup 2020. So, ito na yung final chance mo to participate, to practice, and of course, may chance pa to win prizes and other mga freebies, mga features, ganyan. Okay, so, lagay ko na lang yung link sa caption or gawin ko lang pin comment if gusto nyo sumali. So, Boss Jeston, congrats ulit. Salamat sa time and good luck sa Investor Pro League Round 2, Boss. Thank you. Good luck at ingat kayo dyan sa Pinas. Ingat din kayo, Boss. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.